Dali-dali na, taya na. Grabe naman ang babagal. Bilisan nyo naman na makarami tayo. Anong oras na Sinasayang nyo naman yung punta ko rito eh. Madaling araw pa lang, rinig na kaagad ang matinis at nakakairitang boses ng buntis na si Margie. Hindi pa sumisikat ang araw ngunit siyang dahilan kung bakit marami ang nagigising ng ganong oras. Napakabungangera at para bang hindi nauubusan ng kaaway ito. Kagigising lamang niya, may amoy pang hininga ngunit dumiretso na agad sa pasugalan upang magwaldas ng pera. Kasama niya mga matatandang hindi na umaalis sa kinauupuan nito. Ay, napakaaga pa pero napakaingay na ni Margie. Nakakainis talaga. Hayaan mo na. Ipinagluto kita ng almusal, kumain ka muna. Bakit kasi palagi na lang siya hinahayaan? Perwisyo talaga siya kahit kailan. Kung hindi nga dahil sa kanya, hindi ka magigising ng maaga eh. Kaya dalian mo na kumilos, baka malate ka pa. Hindi ko talaga maintindihan bakit kayo naging magkaibigan yung buntis na yan. Napakabungangera. Masyado ka mabait kasi ate. Mabait din naman siya. Tsaka kailangan na lang magandang gawain yun. Pero hayaan na lang natin sila. Kasiyahan nila yun eh. Hindi naman natin buhay yun para makialam. Basta ate, naiinis lang ako kasi mas malakas pa ang boses niya kaysa sa tilaok ng manok. Ikaw talaga, ang aga-aga pa sa lubong na agad ang kilay mo. Baka naman maging magkamukha na kayo niya ni Margie. Nang makaalis na ang nakababatang kapatid, pumunta na si Delia sa sugalan. Kinuha siya nitong tagalinis at mababa ang binibigay sa kanyang sahod. Alam mo naman, pinag-aaral ko si Maria. Sinasabi mo bang mababa ang pinapasahod ko sa'yo? Wala naman ako sinabing ganon. Malaki pa nga ito eh. Sobrang nagpapasalamat ako sa'yo kasi binigyan mo ko ng ekstrang trabaho. Nalalakihan ka pala eh. Pabawasan ko yan ng 500 sa susunod na sahod mo. Ha? Bakit naman? May nasabi ba akong mali? Oo. Wag na wag mo ako minamaliit, Delia ha. Hindi ako natutuwa sa tono ng pagsasalita mo. Hindi kita naiintindihan. Wala ka talagang alam. Ganyan ka na mula pa ng mga bata tayo. Pero hindi ko alam na bit-bit mo pa rin yung katangahan na yan hanggang ngayon. Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang ako dahil bigla mong binabaan yung sahod ko. Nagkukwentuhan lang naman tayo eh. Alam mo naman kailangan ko rin, di ba? Ano naman, malaki rin ang pangangailangan ko, no? Doon ka na nga. Baka ikaw ang dahilan kung bakit minamalas ako ngayon eh. Kailangan ko kasi talaga. Alam mo namang ako ang bumubuhay sa kapatid ko eh. At nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Palayasin mo na kasi ang maldita mong kapatid para hindi mo na ako ginugulo. Huwag mo naman akong sabihan ng ganyan tungkol sa kapatid ko. Tsaka bata pa yun eh. Ako na lang ang pamilya niya. Nakikita mo ba kung paano ako tingnan ng batang yon? Nakakairita kayo magkapatid. Malis nga kay sa harapan ko. Ay teka, linisin mo muna ang CR. Hindi na niya napakiusapan si Margie tungkol sa kanyang sahod dahil kilala niya kung anong klaseng tao ito. Kung pipilitin niya pa, masasaktan lang siya, lalo na at bagong gising lang. Kahit na nandidiri, pinilit niyang sariling linisin ang banyong napakarumi dahil sa minsan lamang yun malinisan. Nagahalo-halo ang mga amoy na hindi kaaya-aya. At kung hindi siya maglilinis, walang ibang gagawa nun. Pagkatapos, dumiretso na siya sa ibang opisina upang magtrabaho bilang janitor. Ngunit mas nanaisin pa niyang magtrabaho ron kesa sa dugyot na sugalan. Oh, kapapasok mo pa lang pero parang pagod ka na ha. Kumain ka na ba? Opo. Hindi pa rin ako umaalis sa pasugalan. Bakit naman? Alam mo namang hindi maganda ang pakikitungo nila sa'yo doon, di ba? Alam ko po yun, ma'am, pero pera pa rin kasi yun. Sayang naman, tsaka alam nyo naman na kailangan din namin. Alam mo, kung kailangan mo, magsabi ka lang sa akin at pahihiramin kita. Sorry po, ma'am, pero ayoko na po kasing manghiram. Lalo na't alam nyong lubog na po kami sa utang. Pero sobrang salamat pa rin po dahil sa pagtitiwala. Masyado ka kasing mabait kahit na sinasabi ko sa'yo na hindi na si Margie ang kilala natin. May i-offer nga pala ako sa'yo. Baka gusto mo lang na manatili na rito para hindi ka na magtiis sa pasugalan na yon. Naku, kung alam niyo lang, sinusubukan ko na rin talagang umalis. Pero hindi talaga pumapayag eh.
Iniintindi ko na lang kasi ako lang naman talaga ang nagtsatsaga sa kanya. Umuwi si Delia na merong dalang ulam na binili niya para sa kanila ng kanyang kapatid. Subalit sa halip na nakangiting mukha nito ang sumalubong sa kanya, kabaliktaran yun. Umiiyak ang kanyang kapatid kaya nilapitan niya at tinanong. Oh, Maria, ano nangyari sa'yo? Ate, kinuha ni Aling Margie yung pera ko na dapat ibibigay ko sa'yo. Ha? Pera? Saan mo yung nakuha? Tumutulong ako sa kantin. Nasasaktan kasi ako na makita kang palagi nalang inaapi ni Aling Margie. Tuwing naglilinis ka ron sa pasugalan. Ayaw kitang nahihirapan, ate. Okay lang ako, maniwala ka. Hindi mo kailangan magtrabaho. Kailangan mo lang mag-focus sa pag-aaral. At si ate nang bahala sa lahat. Ayoko, ate. Hindi ko kaya. 3,000 rin yun. Pero kinuha niya sa akin. Nakita ko na lang siya nandito sa bahay natin at kinukuha yung wallet ko. At saka lahat ng naipon ko. Hayaan mo na, bibigyan na lang kita ng 3,000. Tumahan ka na. Tsaka alam mo naman na yun ang paraan kung paano siya maningil, di ba? Konting tiis na. Sa pagkainan na kahit hirap sa buhay, masaya pa rin sila basta magkasama. Napangiwi na lamang siya nang maramdaman ang sakit ng katawan, ngunit ayaw niya itong ipahalata sa kanyang kapatid dahil alam niyang muli na naman itong mag-aalala sa kanya. Nililihim niya na lang ito sa kanyang kapatid kahit hindi niya na kaya. Dahil ano bang magagawa niya lalo na't siya lamang ang inaasahan. Handa siyang magsakripisyo wag lang mahirapan ang kapatid niyang si Maria. Kahit may dinaramdam, dumiretso na ito sa pasugalan. Pagdating niya ron, nagulat na lang siya nang bigla siyang sampalin ni Margie. Ano ba to? Kulang tong 3,000. Sinabi ko na, di ba? Kailangan ka makabayad sa akin ng 10,000 ngayong buwan. Pasensya na pero hindi ko kasi kaya yung ganong kalaki. Hindi mo kaya? Eh di gawan mo ng paraan. Ginagawa ko naman ang lahat ng paraan na alam ko. Pero hindi ko talaga kaya eh. Pwede bang humingi pa ako sa'yo kahit kaunti pang palugit? Kada buwan ka na lang may palugit ah. Napapagod na ako sa'yo. Kung wala lang tayong pinagsamahan, hindi ako magtitiis sa'yo ng ganito. Kumalma ka muna. Alam mo namang masama sa'yong magalit at ma-stress, lalo na't may bata sa tiyan mo. At ikaw ang dahilan kung bakit ako na-stress. Kailangan ko na ng pera. Naiintindihan mo ba? Pasensya na pero 2,000 lang kasi ang meron ako ngayon. Alam mong kulang na kulang pa yan. Kaya paano na ngayon? Nagbabayad naman ako kaagad pag meron ako. Kailangan ko lang ng konti pang pasensya. Lalo na't wala nga akong sasahurin sa'yo sa pasugalan. At ngayon, kasalanan ko na naman. Dapat nga nagtatrabaho ka na lang ng libre sa akin dahil napakarami mo ng utang. Hindi naman kita sinisisi, pero alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Eh di maghanap ka ng isa pang trabaho? Problema ba yon? Gusto ko ngayon aalis ka? Ang kapal naman ng mukha mo. Matagal na ako nagtitiis pero sobra-sobra na akong ganyan. Wala ka man lang kahit konting awang nararamdaman. Nahihirapan din kami at magbabayad naman ako. Kahit kailan naman hindi ako tumakas sa mga bayarin ko. Nag-aabot ako kung meron ako pero yung mga gusto mo, sobrang mali naman na yata yan. Nabigla si Delia nang mapahawak sa tiyan nito. Alis ka sa pasugalan? Walang iya ka. Dahil sa'yo na ospital tuloy ako. Ikaw ang magbabayad ng hospital bills ko. Ha? Pero alam mong walang-wala na ako ngayon. Umutang ka. Ipapabarangay kita kung hindi mo babayaran ang perwisyong nagawa mo sa akin. Sa huli, walang nagawa si Delia dahil nagwawala na sa ospital si Margie. Tinawagan niya ang kanyang boss at ginawa niya ang bag. Kumusta naman sila, ate? Okay naman na sila pero... Pero ano? Napakalaki ng bayarin sa ospital lalo na't private yun. Oh, paano mo nabayaran yun? Nangutang ako sa boss ko. Ate, bakit? Kailangan kong gawin yun dahil ako may kasalanan. Hirap na ako, Maria. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam. Kakapal talaga ng mukha niyong magpakita rito. At bakit? May atraso ang kapatid mo sa akin. Nagbayad na ang ate ko ng hospital bill mo. Kulang pa yun. At ngayon, kailangan namin ng matutuluyan. Umalis ka nga dyan kung wala ka namang maitutulong. Hindi ako pumapayag na manatili kayo rito, Margie. Napakalaking perwisyo ng ginawa niyo sa buhay namin. Maawa naman kayo kung pati sa bahay namin. Nasa kanilang pamamahay ang abusadang buntis
At halos si Delia na rin ang gumagastos sa mga pagkain nito. Dahil gahaman ng mga ito, lalo na tuwing nag-uuwi siya ng makakain nila ni Maria, nauuna pa itong ubusin ng pagkain. Ang dating mahirap na buhay, mas lumala dahil sa sitwasyon nila. Pagod na ako, ate. Hindi ko na kaya makasama sila sa isang puder. Pero hindi pwede. Alam mong ayaw ko lang na masaktan ka nila. Ipabarangay na natin sila, ate, please. Nakalimutan mo yatang kapatid ng asawa niya ang kapitan. Pero baka naman pakinggan nila tayo. Alam mo naman ang ugali ng mga yun eh. Mga walang awa. Ate, nagmamakaawa ako. Hindi ko na talaga kaya. Sinubukan ko naman eh. Ano bang nangyayari sa'yo? At nung nakaraan ko pa napapansin na may kakaiba sa'yo. Magsabi ka nga. Basta, hindi ko na kaya makasama sila, ate. Napapansin na nito ang kakaibang ikinikilos ng kapatid at tila ba parang napakalungkot nito. Hindi niya alam kung ano nga bang nangyari dahil ayaw naman ito magsabi. At dahil sa sobrang pagod, hindi na niya nagawa pang kulitin ito. Hanggang sa nangyari muli ang ganap tuwing wala si Delia sa loob ng bahay. Nagkagulo sina Maria at Margie. Ipapupulis ko kayo! At bakit? Ikaw ang unang makukulong. Bitawan mo yung hawak mo. Hindi ka nakakatuwa. Pagod na ako na masaktan. Nakikitira lang kayo sa puder namin at wala kayong karapatan na saktan ako. Bakit hindi ka makapagsumbong sa ate mo? Dahil ba takot ka? Duwag ka talaga, Maria. Nagkasakitan ang dalawa at dahil hindi ito maawat, ginawa ni Mang Juan ang hindi dapat gawin. Mayroon itong armas na tinatago sa bag nito na palagi nitong nilalabas kahit hindi na dapat dahil delikado ito. Ngunit dahil sa isang maling kalabit niya lang, natapos ang buhay ni Maria nang walang kalaban-laban. Sa takot ng mag-asawa, kaagad na silang umalis subalit bago pa yun, binitbit nila ang mga maaari nilang pagkakitaan. Nilimas lahat ng gamit at perang nakikita saka sila umalis. Maria, nasan ka? May dala akong ulam para sa atin. Maria? Maria, nasan ka? At bakit nawawala yung mga gamit natin? Nasa sila Margie? Diyos ko po. Maria, ano nangyari sa'yo? Naabutan niya ang malamig ng katawan ni Maria at halos hindi na siya makapagsalita sa nakita. Nanginginig siya at hindi alam kung ano ang iaakto. Umalis lamang siya saglit upang magtrabaho, ngunit hindi niya inaasahang makikita sa ganong itsura ang kanyang minamahal. Buhay na buhay pa ito ng kanyang iwan. Hindi siya makapaniwala dahil hindi makakilos ng mga oras na yon dahil sa sobrang pagkabigla. Wala na siyang nagawa kundi ang humagulgol na lamang. Anong nangyari, Delia? Wala na ang kapatid ko. Ay, Diyos ko, tatawag ako ng pulis. Nagmamakaawa ko. Tulungan mo ko, Mosang. Ay, teka, lalabas lang ako hihingi ng tulong. Hintayin mo ko rito, ha? Magpakatatag ka, Delia. Hindi ko na alam ang gagawin. Hirap na ako. Bakit si Maria pa? Bakit siya pa? Nandito lang ako para sa iyo. Sandali lang, tatawag lang ako ng mga pulis. Lumabas na ang kaibigang si Mosang sandali upang humingi ng tulong. Tumawag ito sa police station at nang masigurong papunta na ang mga pulis, binalikan niya si Delia. Tumawag na ako sa mga pulis, papunta na raw sila. Sobrang sakit, hindi ko matanggap. Sino ang walang awang gumawa nito sa kanya? Hindi mo pa ba nakikita sina Margie? Bakit hindi silang tanungin mo? Wala si Margie. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iba kasi Margie ang may gawa nito. Hindi niya kayang gawin yun. Hindi nga, pero meron baril ang kanyang asawa. Diba dating sundalo yun? Hindi nila magagawa yun. Pinatuloy ko sila dito at hindi nila yung gagawin sa amin. Ay, pasensya na. Kung silang naisip ko na gumawa, wala na kasi akong iba pang maisip. Niyakap siya ni Mosang at dinamayan siya. Umalis muna si Mosang para tulungan siya sa iba pang mga kailangan.
Habang nag-iisa, hindi niya alam kung ano ang tatakbo sa isip niya, lalo nang sabihin ng kapitbahay na baka ang mag-asawa ang gumawa noon. Ngunit nakikipagtalo pa rin siya sa kanyang isipan. Nang may mga kumatok mula sa pinto at pinagbuksan niya sa pag-aakalang mga pulis ito, malaking lalaki ito at nakasuot ng itim at nararamdaman niyang hindi ito mabuting tao. Sino sila? Sumama ka sa akin. May malaki kang utang na hindi mo pwedeng takasan. Utang? Kanino? Uutang ka ng malaki sa sugalan at ngayon magmamaang-maangang ka? Ha? Hindi ako nagsusugal. Anong sinasabi niyo? At pwede ba umalis na kayo? Hindi niyo ba nakikita ang sitwasyon ko? Huwag muna kayo makisabay. Nagdadalamhati ako tapos sisingilin mo pa rin ako sa utang? Eh kahit kailan naman hindi ako nagsugal. Wala akong pakialam kung ano pang problema mo. Ang kailangan ko yung perang ibabayad mo. Wala nga akong utang sa inyo ni hindi ko nga kayo kakilala. Huwag mo nang itanggi pa, alam namin ikaw si Margie. Akala mo hindi ka namin mahahanap ha? Huwag mo kami subukan. Bitiwan niyo nga ako. Dadating ang mga pulis dito. Sumama ka sa akin at baka gawin ko rin sa'yo nangyari sa kapatid mo. Bakit ba pinagpipilitan niyo ng utang ako sa inyo? At anong sinasabi niyo, hindi ako si Margie? Nag-iwan ka sa amin ng litrato kaya wala kang kawala. Kung hindi mo kaya magbayad, mapipilitan akong saktan ka rito. Ano ba? Sinabi ko na nga wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako si Margie. Ito yung litrato mo, oh. Pinadala mo sa amin ito at saka ang address na ito. Kaya huwag ka nang tumanggi. Paano napunta sa inyo yan? Nawawala ko yan noong nakaraan pa. Huwag ka na magpaliwanag. Sumama ka na sa amin. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Ipinasok sa loob ng sasakyan si Delia at dinala sa lugar na walang tao at doon siya sinakta ng mga lalaki. Kinaumagahan, nagising na lamang siya sa isang higaan at halos hindi na siya makakilos sa sobrang sakit ng katawan. Ngunit kailangan niyang tumakas. Narinig niya sa mga lalaking nakaitim na ipinasa ni Margie sa kanyang katauhan ito upang sa kanya ipaako ang malaking utang na may halagang halos 1,000,000. At hindi na raw mahagilap ang abusadang buntis, lalo na't nagtatago ito at merong nagawang kasalanan. At dahil doon, nagising na siya sa lahat. Alam na niyang sila ang may gawa noon sa kapatid niya. Sila rin ang may gawa kung bakit nawala lahat ng pera, alahas at mga gamit sa loob ng bahay. Umuwi siya ng probinsya dahil kailangan niyang tumakas upang makapaghiganti at alam na alam niya kung sino ang lalapitan. Aling Dolores, sino sila? Ako po ito, si Delia. Delia, ay napakalaki mo ng bata ka. Kumusta ka at bakit ganyan ang itsura mo? May nanakit ba sa'yo? Ikukwento ko po sa inyo sa loob. Kailangan na kailangan ko po ang tulong niyo. O halika't pumasok ka na sa loob. Kinwento niya ang ginawa sa kanya ng abusadang buntis at ng asawa nito kahit na wala naman siyang pinakita rito kundi kabutihan. Sinabi niyang hinding-hindi siya papayag na gano'n na lang. Buhay ang kanilang kinuha, kaya ganun din ang kanilang babawiin. Mga wala silang puso. Paano nila nagawa ang kahayupang yun sa inyo? Kaya niyo po ba akong tulungan? Gusto kong makakuha ng hustisya para sa kapatid ko. Pero sinabi mong buntis siya, di ba? Opo. Madadamay yon sa kulam. Hindi ko na yung problema. Dinamay niya na rin ang kapatid ko. Gusto kong gumanti at para magawa yon, kailangang mawalan ako ng awa. Delia, hindi sila naawa sa kapatid ko. Bakit ako maaawa sa kanila? May pangarap si Maria pero tinapos nila lang ganong kadali ang buhay niya. Hindi ko sila mapapatawad. Gawin niyo ang kailangan niyong gawin. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala at makakaasa ka. Gusto kong saktan mo siya ng sobra pero matagal. Kailangan niyang magdusa ng mahabang panahon. Tuluyan nilang ginawa ang kulam kahit na mayroon pang madadamay na inosenteng sanggol sa sinapupunan nito. Subalit puno ng galit ang puso ni Delia upang isipin pa yun. Anong mangyayari sa kanya?
Pinaparamdam ko sa kanyang katawan ang sakit ng mga karayom at una pa lamang ito. Kailangang mabugbog ng todo ang katawan niya mula sa loob. Dapat siyang mabulok. Huwag kang mangiming, saktan siya. Hindi nararapat sa mga tulad niyang hayop ang awa. Naiintindihan ko. Kumalma ka muna at ako na ang bahala sa lahat. Hindi ko kayang kumalma pagkatapos ng ginawa nila sa akin. Nandito ako para sa iyo. Basta ipangako mo sa akin na aalisin mo ang galit sa puso mo sa oras na tuluyang magdusa ang mga gumawa nito kay Maria. Hindi ko alam. Nangungulila ako sa napakabait na batang si Delia at halos hindi ko na makilala ang nasa harapan ko. Kinailangan ko maging ganito dahil puro lamang perwisyong nakukuha ko sa pagiging mabait. Hindi yun ganon. Sadyang walang awa lamang ang buntis na yun at kinaya niyang gawin ang mga bagay na yun sa'yo. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Hindi matutuwa si Maria na makita kang ganyan. Maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ilang araw na nilang ginagawa yon kay Margie. Buhay pa ang nanay nito ngunit ang bata sa tiyan niya ay sumuko na. Hindi alam na mag-asawa ang gagawin dahil hindi sila makapunta sa doktor kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman nito dahil nga nagtatago sila mula sa mga pulis. Nabulok na lamang ang bata sa loob ng tiyan niya na mismong kikitil sa buhay ni Margie. Subalit bago yun, napapansin niyang ang balat niya ay nabubulok na rin at may mga insektong lumalabas mula sa sugat na sariwa pa at hindi gumagaling. Ganon din ang nangyari sa asawa nito. Buhay pa ngunit naaagnas na ng unti-unti ang balat nito. Isang buwan na puro pagdurusa ang nararamdaman nito. Halos ayaw pa nga tumigil ni Delia. Ngunit mismong mga katawan ng dalawang yon ang sumuko. Sa wakas at makakapagpahinga ka na rin. Aalis ka na rin ba kaagad? Opo, kailangan kong bisitahin ang kapatid ko. Pakiramdam ko napakasama akong tao dahil mas pinili ko ang tumakas kaysa harapin ang mga problema. At naiwan ko pa ang kapatid kong mag-isa. Maiintindihan ka niya. Kinailangan mo yung gawin para makaganti. Mag-iingat ka palagi, ha? Maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan ang itinulong niyo sa akin. Nalulungkot siya dahil kahit bago tuluyang ilibing ang kanyang kapatid, hindi niya na nakita ito. Inasikaso kasi ito ng kaibigan niyang si Mosang. At dahil humingi ng tulong sa barangay, nabigyan naman ito ng maayos na libing. Dinalaw niya ang kanyang kapatid sa puntod nito. Dinala niya ng paboritong barbecue at may dala rin siyang isang bugkos na rosas. Binanggit niya sa kanyang kapatid na nagsisisi siya dahil hindi na sana niya tinanggap ang mag-asawang yon sa kanyang bahay. At ang pagkakamali niyang yun ang nagdala sa kanila sa ganitong kalagayan. Humingi siya ng tawad dahil sa hindi niya naibigay ang buhay na mapayapa sa kanyang kapatid dahil lubog sila sa utang. Napakarami pa niyang balak iparanas at ibigay, subalit maaga itong kinuha dahil sa isang pagkakamali. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Sorry at hindi ko na iparanas sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Mamimiss ka ni ate. Hindi ka na magdurusa. Hindi ka na masasaktan. Minsan iniisip ko sana ako na lang ang nandyan kaysa ikaw. Marami ka pang pangarap na nais abutin. Pero hindi na kita makikita na maabot ang mga yon. Ang sakit. Sobrang sakit. Hanggang ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang wala ka. Paano na ako? Ikaw lang ang lakas ko. May naramdaman siya na malamig na hangin na yumakap sa kanya at napangiti siya. Pakiramdam niya ay ang kapatid niya yon at niyakap siya sa huling sandali.
Mahal na mahal niya ito at ito ang lakas niya para magpatuloy. Hindi siya susuko sa laban ng buhay lalo na tuluyan ng nagbayad ang mga gumawa nun sa kanila. Tinigilan na rin siya ng mga nangungutang dahil nakumpirma ng mga ito na hindi siya si Margie. Sigurado ka na bang aalis ka? Buo na ang desisyon ko. Tsaka hindi ko na rin kayang tumira pa dito. Lalo, alam mo na, may mga masasamang alaalang nabuo rito. Pero hindi ko makakalimutan ang mga masasayang alaala na habang buhay kong dadalhin. Napakatatag mo. Proud na proud ako sa'yo. Maraming salamat, Mosang. Sa oras na nangailangan ako, hindi ka nag-atubili na samahan ako. Ikaw lang ang naging mabuti sa amin sa tinagal-tagal ko rito. Walang anuman yun. Kaibigan kita eh. Malaking bagay para sa akin na kahit wala ako, ikaw ang nag-ayos ng libing para sa kapatid ko. Mahal ko kayong magkapatid. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Hindi ko matitiis na hayaan na lang ang bangkay ng kapatid mo. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat gawin. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano pa kayo pasasalamatan sa lahat ng kabutihan nyo sa akin. O sige na, baka mahuli ka niyan. Basta mag-iingat ka ha. Ayoko sana sabihin sa'yo na huwag kang nang masyadong maging mabait sa iba. Pero sana pipiliin mo ang mga taong nakakasalamuha mo. At sana wag mo kong kalilimutan ha kapag nakapagsimula ka na muli ng buhay mo. Tatandaan ko yan. Paalam po, Ate Mosang. Tuluyan na ngang nilisa ni Delia ang bayang yun nang malungkot dahil hindi niya kasama sa kanyang pag-alis ang kanyang kapatid. Gayunpaman, panatag na ang loob niya dahil nakuha niya ang hustisya para sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Wakas! Shoutout po ulit sa mga commenters ng last story natin. Kina Lydia Lopez, Gia Gigi, Virginia Divina from Saudi Arabia, Jocelyn Morilla from Mindoro, Cristina Peru, Jasmine Vicente, Raven Tennyson at sa kanyang Lola Feli, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Merly, Beverly Remeo, Phoebe Ranyada, Irma Umali, Mary Grace Shotting, Chef M, at kina Ate Auring, Ne, Minda, Ana, Faye, Ruth, Kat, Kuya Dennis, Poging J, at sa singer nilang si Leslie ng Amira Boxes Handicrafts, Catherine Pielago at kay Cherry Ann Agoncillo Losloso, Hale Rain Led, Ronald Bel Sabahado, Yasden Love, Reyna Ami, Filipina Palsario, Josephine Beroya, at sa mga pong sina Jency, Jenna, Juliana, Jairel, Michael at Jairin from Rosario, Cavite, Chris Gel Mamado, Vivian Baterbonia, Belen Malbas, Emily Sauro, Mirasol Masuher, Kim Bara, Raven Tennyson, Angelina I from California, Rosalina Bogayong, Hannah Maylin Sesgundo, Bernadette Alegarbes at sa kaibigan niyang si Chris, Cor Filiera Vlog from Korea, Weng Orasyon, Resel Galope, Elizabeth Dunca from California, Ramel Siraspe, Marisa Licoto from Catanawan, Quezon, Robina Flamiano, George Gomez, Roberto Crimen, Norvia Cabanyero, Ben Abanyo, at Kimpoy Feliciano. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.